Meron pong mga maling haka-haka or should I say, maling kaisipan ang ibang mananampalataya. Ba't ko po ito nasabi? Kung meron po silang mga karamdaman, ito po ang kalimitan na binabanggit ng mga taong ito. Ito ay kalooban ng Diyos, sabi nila, para ako ay lumago. That's wrong. Ang sickness ay galing sa diablo. Hindi po kailanman hahayaan ni Lord Jesus na turuan tayo ng leksyon sa pamamagitan ng karamdaman. Ngayon, okay, paano po yung mga tao na nagkakasakit? Okay, bakit kung hindi pinapayagan ni Lord Jesus ang mga karamdaman gaya nito, bakit maraming nagkakasakit na mga tao? Alam niyo po ang sagot, sapagkat ito po ay consequences sa mga wrong choices. I hope maliwanag po yan. But it doesn't follow that the Lord Jesus, the God of gods, the God of the universe, the God of the Milky Way, is the one behind it. Of course not. Hindi. Maliwanag po, when the Lord Jesus was here, meron pong event sa buhay ni Jesus. Nung siya po ay pinapalibutan ng maraming tao, hindi nga po magkanda hulugan karayom, di ba? Sabi nila, hindi pwedeng hulugan ng karayom sa sobrang dami. Jesus was a very famous person during that time, and yet wala pang Facebook, walang social media. And yet, ang mga tao, they have to go where Jesus was in order for them to see Him in person. Because as a popular person during that time, kailangan makita nila yung kanyang itsura dahil hindi nila alam how He looks like. Parang tayo ngayon, hindi natin alam ang kanyang muka o itsura, hindi po ba? Pero it doesn't matter sa atin. We have the Holy Bible as our soul guide when it comes to things coming from Him na gusto niyang iparating sa atin. Pero during that time, siyempre bilang mga tao during that time, gusto nilang makita ang famous person na ito na pinagkakaguluhan kahit saan pumupunta. Okay. Kabilang nga po rito ay si Zaccheo. Maliit na tao pero pumanik pa po ng puno ng sikamoro para makita niya si Jesus. Pero pagtapat ni Jesus dun sa kanya, sabi niya, Zaccheo, baba na, kakain ako sa bahay mo. Kasi ang hangarin lang po ni Zacchaeus, makita lang niya yung mukha ni Jesus. Kasi curiosity lamang po ang kanyang habol. Pero nung tumapat si Jesus sa kanya, na born again si Zacchaeus. Hindi ba? Okay. Ibig sabihin, pinalitan yung kanyang puso. Kaya yung mga ninakawan niya, yung mga niloko niya, binalik niya ng ilang ulit. Di ba? Ngayon, ganyan din po sa mga ministry ni Jesus when it comes sa pagpapagaling or healing. Kaya, pasensya na po kami na minamalat ng konti. Nung siya po ay nandito po sa isang lugar na hindi mahulugang karayom, meron pong mga magkakaibigan na may dala pong paralytic or paralyzed person na nakahiga po sa, syempre, higaan. Tapos, dala-dala ng mga kaibigan niya. When this friends of this disabled person saw the house where Jesus was, punong-puno po ito ng mga tao at it seems very impossible for them to get in using the front door or the main door. That's why, dahil sa kaparaanan na rin po ng mga taong ito, na mailapit yung kanilang friend kay Jesus, pumanik po sila sa second floor at binutasan nila yung bubong. Siguro mga dayami yon, tinagtatanggal nila. Yon, alam niyo yung bahay kubo, di ba? May gano'n. So, tinanggal nila yon. Pinasok nila roon yung bangkay tuloy. Hindi bangkay. Yung disabled person. Sabi, buhay pa, no? At ang sabi po ng Bible, ito po ay tumapat kay Jesus Christ. Ang ganda. I love that. Tumapat kay Jesus Christ. Parang si Zacchaeus, tumapat si Jesus sa kanya. Baba, Zacchaeus. Baba. Kakain ako sa bahay mo. Tapos ito rin, tumapat din kay Jesus. I love that. I love that word, tumapat. Lahat na born again, tinapatan na tayo ni Jesus. Ibig sabihin, nakilala na natin siya. Born again na tayo. Palapakan natin si Jesus. Okay. Tuloy ko ang kwento ko. At syempre, sabi ni Jesus, "Hey, son, your sins are forgiven." At doon nagkaroon ng controversial dahil dito sa mga naiinggit na mga Pariseyong Hudyo. Sabi nila, sino ka para magpatawad ng kasalanan?
only God can forgive sins. Ang hindi nila alam, ito ang God of gods. Siya ang God of gods, God of the Milky Way, God of the universe, na naging tao. Ne? Tapos, yun na. Gumaling po yung taong paralitiko. Napansin po ninyo, hindi sinabi ni Jesus, pinapagaling kita, bla bla bla. Hindi. Your sins are forgiven. Ibig sabihin, makinig po mabuti, napaka-importante po ito, ang kagalingan po, ang healing, mararanasan lang ng mga born-again Christians, ng mga believers. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito. Darating muna tayo dun sa pinaka-importanting bagay, ang mapatawad tayo sa binom ng kasalanan. Kasi nung nagkasala po si Adan at si Eva, mga unang magulang natin, pumasok po ang kamandag ng kasalanan sa lahat ng taong isisilang ng mga taong bunga ng pagtatalik ng babae at lalaki. Okay? Diyan po ang bunga ng kasalanan. Nagkasala. Lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa ng Roma. Aklat ng Roma, di ba? At yes, kaya lahat ng tao, makinig po mabuti, lahat ng tao nagkakasakit dahil nasa fallen world tayo. At mas lalo nagkakasakit kasi hindi pa born again Christian. Hindi pa nakakakilala kay Jesus. But once, makinig mo mabuti, once a person believes in Jesus, he believes in the finished work of Jesus. I mean, ano bang ibig sabihin ng maniwala sa finished work of Jesus? Ito lang po yun. Maniniwala ka na sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross because He is God of gods, God of the Milky Way, God of the universe. Sapat na yung ginawa niya para maligtas ka. Paniniwalaan mo sa dibdib mo yan, sa puso mo, hey, sapat na yon para maligtas ako. Sapagkat God of gods lang ang makakapagligtas sa buong sangtinakpan, sang sinukuban, sang katauhan, sang daigdigan. O ano pang sang daigdigan naman, ano bang gusto mo idagdag dyan? No? So itong gusto ko sabihin, makinig po mabuti. Pag pinatawad na lahat ng kasalanan mo, kasama din dyan ang healing. Yon, palakpakan natin ang God of gods, God of the universe, God of the Milky Way, God of the universe, the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin siya. Sapagkat ang kanyang pagpapatawad ay nagmumula sa cross. Amen? Pero yung kanyang pagpapagaling, nandoon, nagmumula doon sa, doon sa pagiging anak mo na ng Diyos. Nambunga pa rin ng cross, ng ginawa niya sa cross. Alam nyo, full package, no? Ang ginawa ni Jesus. Marami pong Kristiyanong perverted ang nagsasabi, mga perverted doctrines yan na. Ang pinatawad, ang sabi nila, pinatawad ka sa kasalanan mo, pero mga sakit mo rin, hindi pinagaling. Spiritual lang daw yun, mali po yun. Pinatawad lahat ng kasalanan mo, pinagaling pa lahat ng sakit mo, blines pa pati bulusa mo, mayaman ka in Jesus' name. Lahat ng blessings, lahat ng pagpapala nasa born again Christian. Dahil si Jesus ang nananahan sa atin. Kaya kung may sakit ka, huwag mong tanggapin yan, i-rebuke mo yan, gawa ng diablo yan, palayasin mo yan in the name of Jesus. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel natin, I invite you to do so. Click mo ang notification bell. Then YouTube will tell you kung may mga bagong videos na gaya nito. Lalo na po ngayon, pa-exciting ang ating mga topic. Dahil ito po mga topic natin na gusto kong ilagay natin ngayon. Ito po yung mga topic na everyday na i-encounter natin sa ating mga buhay na nagbibigay sa atin ng pagkakataong lumaya sa mga maling kaisipan. Ano ba yung mga maling kaisipan na yan? Unang-una, iniisip natin na kailangan nating ma-please ang Panginoon para matuwa siya sa atin. No. He is already pleased. He was already pleased once for all time when we receive the Lord Jesus Christ. So, ang gusto ko pong gawin po ngayon, sabihin sa inyo ang katotohanan. Forgiven na tayo, blessed tayo, healed tayo, mayaman tayo, we are rich. Naghirap si Jesus, 2 Corinthians 8:9, naghirap siya para yumaman tayo. Kaya gusto niya tayong i-bless. Hindi po masama ang blessings. Huwag mo lang kalilimutan yung blesser. Sapagkat pag nakalimutan mo naman yung blesser at nag-focus ka sa blessing, yan po ay malungkot. Magiging makamundo ka, makadaigdig ka. Pero when you see
that your blessings coming from the Blesser Himself, the God of gods, the God of the universe, the God of the Milky Way, the God of the universe, the Lord Jesus Christ Himself. Pag alam mo yan, panalo ka. Dahil sa krus pa lang, binigay na ang tagumpay mo. Tagumpay nating lahat. Thank you. And Jesus truly loves us all.